Number 2, chasing titles instead of fulfillment. Yan, I think marami akong masasabi dyan. Lalo na sa mga Gen Z ngayon na hindi na talaga really after promotion for the sake of gaining a mas magandang title na itatawag sa position niya. Kasi yung mga Gen Z ngayon, more than yung mga ganong accolades and specific names na nakakibat ng names nila, mas gusto na ang better and quality lifestyle and better compensation. Ang Yun amin na yan talaga. Pang millennials yun, yung Yan. mga gusto career, progression, tsaka mga Titles. title. Oo, kasi yung dinatnan namin na economy and working environment, very competitive and also challenging na. Mapupush talaga to go after survival eh. So, parang aanin namin yung title, maganda lang siya pakinggan, pero Agree. hindi naman niya mabibili yung kailangan at gusto namin. So, I think dito medyo nagka-shift na siya through the years. And also nga, before kasi ang options lang naman ng mga tao ay either, yun nga, sabi nyo, mag-corporate, magtayo ng sariling business, or mag-OFW. Ngayon, pwede na mag-affiliate, pwede na mag-freelance, pwede mag-VA. Hindi mo kailangan ng title sa mga yun. Kung earning ka naman ng 60,000 a month ng VA ka compared sa senior special analyst per 25,000. Tapos, everyday ka pa pumupunta ng work, nagko-commute and all. Mas pipiliin na ngayon ng mga tao or siguro Gen Z in general na mag-VA na lang makakapag-travel pa ng hindi kailangan magpaalam sa boss or pwedeng dalhin yung trabaho with them kasi online lang. So, yun hindi na masyadong with titles, basta yung dream life na papangyari ngayon, I think yun yung mas nagmamatter sa generation ngayon, sa workforce. Anong take mo doon, Miss Tin? Nagbago na talaga yung behavior natin. Nung dumaan yung pandemic. Oo. Kasi before pandemic, yung mga teammates namin, excited sila pumunta dito lagi sa office. Kasi parang ito yung pahinga nila from a whole day of work. Oh. So kahit na after ng 8 to 5 nila, pupunta dito ng 6 o'clock to 9 p.m. kami MT training, ginagawa nila kahit Saturday. Pero ngayon, it's very difficult na to invite people pumunta sa office na dahil nga nagbago na yung personality natin. Yung preference natin, mas gusto natin convenience. Gusto natin instant. Pwede namang Zoom na eh. Oo. Yung biro nga ni Argel, pwede namang isend sa email. Bakit kailangan na i-zoom? Yung hindi naman masyado kailangan i-discuss at pwede ng write-ups at email. Ba't kailangan pagawin yung ganon? Kaya yung iba, hindi na rin dun masyado nakaka-focus eh. So may title nga, kumikita ba ako ng sapat or more to support my family? May enough time ba? Oo, may enough time ba? Kaya yung iba, ang dami talagang mga work from home. Sa mga nag-a-apply sa akin, yun yung mga tinatanong. Yung with regards to financial advisor, tinatanong nila kung online lang ba to, work from home. Pero ito, yung ating career, hybrid siya. Hindi nga lang kailangan lagi pumunta dito sa office. Ever since naman dati, ganon. Pero ngayon, nadagdag lang yung flexibility na pwede ka mag-client meeting within the Philippines, kahit via Zoom ang gamitin mo. Ako kasi, pinangarap ko rin talaga magkaroon ng title. Kasi nga dahil ang millennial, yun ang gusto. Yun yung nakita namin sa Gen X, sa mga parents natin, sa mga baby boomers, na kailangan manager. Nakita ko sa tatay ko, VP ng company. Gusto mo top executive ng company, yan yung gusto kong maging. Kasi nga, yun yung uso. Yun yung madalas mo na papakinggan nung panahon dati. Na it matters na kapag ganun yung posisyon, malaki sweldo, 6 digits. Yun yung equivalent. Higher rank is equal to higher salary. Totoo pa rin naman yun ngayon. However, hindi lang doon nalilimit na porket may title na ganito, malaki rin ang income. Kasi bakit yung content creator? Hindi naman kailangan maging vice president siya o ano. Pero dahil ang dami niyang views, malaki yung income niya. Mga live selling. Feeling mo yung ganun-ganun lang, bebenta-benta lang. Pero pag nagtrabaho siya ng 1 hour, minsan 4 hours nga yung live selling nila, malaki yung income. Nakakapagod, oo. Ganun rin naman yung trabaho mo sa work.
Nakakapagod at stressful din naman. So, choose your hard. Pili ka kung alin yung magmamatch sa personality mo at gusto mo para mapuntahan mo yung goal. Ngayon, we're not chasing after the title. Alam mo ba, may mga times nga na iniisip ko, kasi narinig ko yung iba, mahilig magtawag ng regarding sa title. Yung pag ako tinatawag ako ng Manager Christine or UM Christine, iniisip ko nun, bakit masyadong mga naka-attach sa title itong mga to? Hindi ko naman kailangan nung ganun para tawagin ako ng ganun. Gusto ko lang normal people. Basta kapag talagang self-assured ka, na ito yung kinikita ko, kahit na yung title na yan lang title. Pero para tawagin mo yung other person na laging may title, though it's courtesy sa other people. For me, sometimes, pero magkaka-age lang tayo. Kahit naman walang ganun, okay lang sa akin. Mas mahalaga nagpo-perform tayo well. Or mas maganda, happy tayo. Yun yung minsan iniisip ko. Nako-conscious ka na ba UM team? Oo. Isa rin po sa nakuha ko base sa sinabi nyo na na-remind ako. Before kasi sa trabaho, kailangan ng decades na pagtatrabaho mo sa isang company for you to be promoted na maging VP before mo makuha yung 6 digits and hindi lahat, 'di ba, ganun yung sweldo nila. Kaya mataas talaga yung tingin sa'yo pag VP ka, ang ganda pakinggan and for sure, malaki nga sahod mo. Pero ngayon, hindi na ganun kahit estudyante. Di ba? May mga content creator na estudyante pero earning millions, gumagawa ng video, YouTube video, millions din. Hindi na yung traditional pa. So, na-bypass na yung kailangan may nakaakibat sa pangalan mo para magkaroon ka ng ganitong value. Kasi wala na, sobrang iba na yung economy ngayon. Attention economy na. And era na ng AI, hindi na ng manual labor, hindi na kailangan ng 20 years of experience for you to earn this. Marami ng kahit mas bata sa akin earning as much kasi yung clients nila, ganyan, yung gig economy na nga po ngayon eh. Yun na. So, I think sa mga susunod din, mas lalong hindi na siya magmamatter. And kailangan is ibigay sa, employees, ganyan, ibigay yung talagang competitive na, comprehensive na packages for them para magstay sila. Kasi ngayon, uso na rin yung job hopping eh. Every 2 years, naglilipat na ng company yung mga professional. Hindi na sila talaga loyal sa isang company na for the next 20 years. And I was in my first job, yung mga katrabaho ko, 20 years, 15 years na doon. And every day na papakinggan ko silang galit sila. Lagi silang galit sa supplier. Every sabi, kinisip ko 20 years, tapos everyday galit. Paano yun nakayanan ako? 6 months lang ako sa company. 6 months lang ako kasi naging clear sa akin, hindi ko gusto yung ganitong work environment. Hindi ko gustong nagko-commit ako 5 hours a day. Hindi ko gustong wala akong pay. Parang may courage ako to leave. Pero sila, everyday ganun sila. Pero dahil yun na yung siguro nakagis na nila, first job nila, tumagal sila. Yun na talaga, nagstay na talaga, hindi ko lang sure kung nandun pa rin sila ngayon. Pero, ayun, I think, sa kagaya ko, first job ko po yun, I was 21, 22. And sa mga susunod pa, hindi na talaga yung title, yung magpapastay, pero saan nakikita ng mga tao, may personal growth sila, nasa-support sila, mental health nila, nasa-support yung needs nila, yun, meron ba silang adequate na coverages, mga HMO, yun na yung tinitignan ng tao ngayon, hindi na yung title eh. Tsaka may work-life balance ba? So, yun yung magiging challenge, I think, sa mga employers sa susunod. Kasi hindi na yung, hindi na sa company yung loyalty ng tao, pero kung kaninong organization na pinakamaalagaan yung well-being nila, dun sila mas mag-stay. So, wala na masyado yung title, wala na siya masyado magiging amor. Yan na talaga yung reality ngayon. Yes. Kasi nga yung school system, creating the best employees, not the best business owner or entrepreneur. Yun talaga yung system na mahirap ma-break, na mahirap maayos. Kasi yan na talaga yung ngayon. Kaya nga maganda nga yung last week, yung mga dumalaw sa ating mga students. Financial management sila, and isa sa mga careers na pwede na mapuntahan ay yung pagiging financial advisor. Hindi sinabi na mag-manager, kundi mag-financial advisor. Kasi ito, yung financial management ka, inaaral mo na yung insurance,
ng mas maaga compared kami nung napunta kami dito, doon na kami nag-aral. Yes. So, may advantage sila. Sabi ko nga, kung nabigyan ako ng chance na makita na dito ako mapupunta, baka yun na lang din ang course ko. Para 4 years lang, maaga ka pang nakapag-aral. Yeah. Mas meron ka pang edge nung nagsisimula compared nung nag-start ako. Ang hirap din talaga. Mm-mm. So, ayun, yung sa number 2 na financial goals na hindi na masyadong chini-chase or iniisip ngayon, chasing titles instead of fulfillment.